May malaki akong balita ngayon at sa kasamaang palad, hindi ito maganda para sa ating mga trader dito sa Pilipinas. Kamakailan lang nagban ang MyFunded Futures na tumanggap ng mga trader dito sa Pilipinas. Ang sabi ng CEO nila sa Discord sa announcement section noong October 8, it is important now more than ever that platform provide a path to live trading because in the end that is the goal. One of the requirements of live trading is the ability for a trader to onboard with our FCM partner. We have identified a list of countries that will never be approved to trade live according to guidelines and restriction industry-wide for compliance and regulatory reason by the FCMS. Because of this, we are forced to no longer offer services to additional countries below. This decision, of course, is something we take very seriously, but in the end, our goal is to push the best, most successful traders into live accounts. If know ahead of time that this won't be possible to get traders live from these countries, we are doing a disservice to our traders and to our company. Effective immediately, the following countries will no longer be able to purchase new evaluation or reset. All existing accounts purchased by customers from these countries will be able to continue as is and remain unaffected. So, isa sa mga country dito ay ang Philippines. Meron pang mga iilang country na hindi ko nababasahin, but I think worth noting dito is yung UAE, yung Nigeria, South Africa. Kasi most of the time, maraming trader ang mga nasa lugar na to. Yun ay yung dahilan nila kung bakit hindi na sila mag-a-allow na mag-further purchases. Hindi allowed ang mga partner ng MyFunded Futures or yung mga broker nila na malagay sa live account yung mga trader nila. In the end, ang goal kasi ng MyFunded Futures is kapag successful trader ka, ilalagay ka nila sa live account para hindi ka lang nagpa-profit sa demo account nila. Kasi risk yun sa part ng platform kung palagi ka na lang binabayaran dahil sa mga failed challenges. So kung ilalagay ka nila sa live bilang isang magaling na trader, totoo yung mga nakukuha mong profit at magiging dahilan yon para madali ka nilang mabayaran kesa naman sa umasa lang sila sa mga failed traders. Sa ngayon, hindi na ako pwedeng bumili ng mga bagong account sa MyFunded Futures pero meron pa rin naman akong 3 SIM-funded account sa kanila ngayon. Pero of course, kapag nagtitake ako ng payout, kumukonti yung balance ko and chances are, bago matapos tong taon, mawala na lahat ng account sa MyFunded Futures sa akin. Gusto kong pag-usapan ngayon kung anong magiging epekto nito sa akin, ano ba yung mga susunod ko na hakbang na gagawin dahil wala na yung MyFunded Futures. Nagsimula ako sa MyFunded Futures December ng 2023 at personally napakaganda ng naging experience ko sa kanila. I think sila yung the best platform kung nag-uumpisa ka palang matuto sa futures trading kasi sila yung may pinakamura, pinaka-reliable, pinakamabilis na magbigay ng payout. Personally, nakakuha ko ng $7,000 payout sa kanila overall since 2023. Sobrang saya ko dito sa platform ng tao at sa servisyo nila. Pero ngayon, kailangan ko na magpaalam sa kanila. Nakakalungkot pero ganun talaga. So syempre, kailangan ko maghanap ng platform na tatanggap ng Pilipinas. At ang pangatlong option ko after ng MyFunded Futures at saka Top Step ay ang Apex Trader Funding. So I think ang Apex umaasa lang siya mostly sa mga failed traders at recently lang sila naglalagay ng mga traders sa live account. Syempre kung meron kang 20 accounts, hindi nila basta-basta malalagay yung trader sa live account. Ang Apex ang isa sa mga pinakamalaking payout sa futures platform industry but at the same time, medyo questionable yung kanilang credibility about sustainability. Nagbibigay sila ng payout, yes, pero marami din akong mga nakikita na kung saan kapag malaki na yung mga nakukuha nilang payout, start na silang ma-deny. Pero syempre, as of right now, wala akong option kung hindi pumunta sa Apex. Naging smooth naman so far yung experience ko sa Apex. Hindi ganun kalaki yung payout ko, but hopefully, you know, kapag nakapag-scale ako ng 5 to 10 accounts at nakakuha ng payout, hindi ako magkaroon ng problem. With that, idodocument ko yung journey or yung process ko sa pag-transfer sa Apex Trader Funding and also pupunta din tayo sa mga evaluation account nila. Kung ano ba yung pros and cons sa pag-trade dito sa Apex Trader Funding. And ito naman yung platform na next na ifo-focus ko. So, meron akong 3 bagay na gustong i-discuss sa inyo about Apex. Unang-una is yung account size. So, hindi porke malaki yung account size mo, ibig sabihin maganda yung plan. So, as you can see here, kapag nag-scroll down ako sa baba, makikita mo dito yung mga plan nila. So, meron silang 25k hanggang 300k account. And as you can see, ito yung mga profit target and also yung mga drawdown na nakalagay dito. So, for me, ang
pinakamaganda na plan dito is actually yung 50k account. Kasi yung profit target mo is kailangan mo lang ng $3,000. Habang ang drawdown mo naman is 2,500. So guys, huwag nyo titingnan yung account size. Tingnan nyo kung ilan yung drawdown. Kasi yun yung real simulated funding na binibigay nila. So yun yung talagang totoong value ng account ang meron ka. Almost 1:1 yung profit to drawdown ratio niya. Kung i-compare mo to sa ibang plan, kagaya ng 100k, makita mo yung profit goal is $6,000. Pero yung drawdown na allowed mo lang is 3,000. So kung iisipin mo, 1:2 yung kailangan mo doon. Pangalawa na gusto kong i-discuss dito is yung pricing. So sa My Funded Futures, $76 lang, makakabili ka ng 50k account at wala na ka ng ibang babayaran doon. Although dito sa Apex, mura yung upfront cost. Kung makikita mo dito, $167 a month, tas may 50% off sila ngayon. Pero huwag kayong bibili ng 50% off guys, kasi based sa experience ko, lagi silang may 80 or 90% off sa mga plan nila. Mas better na mag-antay kayo ng discount na 80 or 90%. Kapag 80% yung discount, ang 50k account nasa $33 lang siya. And ang 90% nasa $16 lang siya. So, napakamura ng upfront cost kay Apex. So, probably by the time na upload ko tong video, baka mag-announce na sila ng 80 or 90% off. So, kapag napasa mo na yung account, may babayaran ka na tinatawag na activation fee. And here, dito sa section na to, PA account, fees, or lifetime or monthly. Kasi may dalawa kang option. Pwede mong bayaran yung activation fee ng monthly or kaya naman lifetime. Pero ako, preferred ko talaga lifetime kasi gusto ko na hinuhold yung mga account ng matatagal. Mahal lang yung upfront cost ng My Funded Futures, pero dito sa Apex, meron siyang activation fee. So, kung i-combine mo lahat para sa isang account, mas mura pa rin talaga yung My Funded Futures. So, yun yung isa sa difference nila. And ngayon naman, gusto kong pumunta sa pangatlong major difference, which is yung difference ng trailing drawdown at saka end of day drawdown. I think very important to kapag magsuswitch kayo sa Apex kasi marami ang hindi aware kung paano nag-work ang trailing unrealized drawdown or maraming nalilito dito. So, sa My Funded Futures, so for this instance, lagi tayong magre-refer sa 50k account. Nag-short ka dito, tapos umabot yung current PNL mo dito sa current price action ng 2,500. Kapag ito, nag-retrace siya all the way back to your entry, tapos na-break even ka, 50k pa rin yung balance mo at saka meron ka pa rin drawdown na allowed na 2,500. Kasi basically, na-stop out ka lang for break-even. Kapag kunyari naman na hit yung stop loss mo, ibig sabihin down ka ng $750. Very simple. Nag-iiba yung drawdown mo after 5 PM EST. Pero since hindi na tayo sa My Funded Futures, sa Apex na tayo, very important na alamin nyo tong trailing unrealized drawdown. So halimbawa, dito sa 50k account sa Apex, halimbawa nag-short ka dito, ang take profit mo $3,000, diba? Yun yung profit goal mo. So since ito yung profit goal mo, gusto mo na ma-take out tong loan na to para mapasa mo yung account. Halimbawa, nag-short ka dito, tapos yung current PNL mo again, 2,500. Tapos ito, nag-retrace siya all the way back to your entry dito, mabibreach mo yung account. Bakit? Kasi nag-trail siya sa unrealized profit. So each time na mag-pull back yan, tapos bigla mong kinlose yung position, considered yon as losses. So sa Apex, gusto nila aggressive ka nagte-trail ng stop loss mo or kaya naman quick kang nagte-take ng profit. So, ang pwede mong gawin para ma-counter mo yon is kapag nag-enter ka ng position, maghanap ka lang ng mga small movement o yung tinatawag na basic. Kaya ako na force na mag-implement ng basic strategy dahil dito sa rule ng Apex na kung saan kailangan ma-take profit ka immediately. Otherwise, magkakaroon ka ng problem kapag nag-retrace yan sa entry mo kasi considered as talo yon. Halimbawa, meron kang 150k account, ang total drawdown mo, di ba, 5,000. Kapag itong current PNL mo, 2,500, nag-retrace to all the way back to your stop loss, ang total na talo mo is 2,500 plus 750. So, medyo masakit-sakit yun. Kung iisipin mo, talo ka ng 3,250 kahit na ang original risk mo lang is $750. So, yun guys, yun yung pinaka-main difference, trailing unrealized drawdown. So, make sure na aware kayo dito at nagtitake kayo ng profit quickly at saka mag-focus sa basic. Ang labanan kasi sa Apex guys, maraming account tapos maghanap ka lang ng small movement kasi magko-compound yun over time. And now, let's move on to my final thought. So ngayon, alam nyo na yung major difference ng pagtitrade sa My Funded Futures at Apex. Napakalaki talaga ng diferensya pagdating sa pricing, pagdating sa rules. Pero ang isa sa mga pinakamagandang feature ng Apex ay yung scalability, na kung saan pwede kang mag-trade ng maraming account. So kung marami yung account mo, isang payout mo lang pwedeng umabot ng million agad yan or 10k or 20k USD kapag madami yung account mo. Pero for now, wala akong choice kung hindi mag-trade sa Apex kasi sila nga lang yung top 3 option ko. Pero again, itong mga prop firm na to pwedeng mawala
mawala anytime. Yung Apex kasi, mostly hindi siya sa mga Pilipino na naghanap pa lang ng profitability. Siguro okay lang mag-start sa one account pero wag kayong magka-copy trade agad ng maramihan kasi kailangan nyo munang i-prove sa sarili nyo na kaya nyong makakuha ng payout. Huwag kayong magmadali agad na mag-scale sa mga account nyo guys, especially sa Apex kasi malaki yung matatalo nyo kapag nagmadali kayo na mag-trade ng 3, 5, or 10 accounts or even 20. So, ang mapapayo ko sa inyo kung magte-trade man kayo sa Apex as well, kung futures trader kayo, mag-start muna kayo sa one account, i-test nyo if kaya nyo bang makakuha ng payout sa kanila. Kung pareho tayo ng sitwasyon ngayon, huwag kayong panghinaan ng loob guys kasi alam nyo may mga bagay talaga na mga nangyayari na hindi natin kontrolado. And as a trader, ang kailangan lagi natin i-focus is mag-take ng good trades. Ang pagiging profitable trader at the end of the day is nakasalalay yan sa pag-take mo ng good trades. Hindi yan nakasalalay sa prop firm, hindi yan nakasalalay sa broker mo. Merong mga factor na yon, pero at the end of the day, nasa iyo yung key para maging profitable trader. Nasa iyo yung key para mag-take ng magandang trades. Nasa iyo yung key para hindi gumawa ng mga bad decision. At the end of the day, ang goal natin dito is eventually magkaroon tayo ng sariling malaking capital at gamitin lang tong prop firm as a stepping stone habang naghahanap ng profitability. Gawin nating leverage yung mga prop firm at huwag tayo mag-overthink sa nangyayari ngayon sa prop firm space or sa future space sa pag-ban nila sa Pilipinas. At kung isa ka namang Pilipino pero meron kang residency sa ibang bansa, pwede ka naman mag-trade sa ibang bansa or pwede ka pa rin naman mag-trade sa mga prop firm kagaya ng My Funded Futures at Top Step kung meron kang ibang kamag-anak. Discardin nyo na yan guys. Pero nandito ako, patuloy ako mag-share ng trading journey ko. Papakita sa inyo yung experience ko sa bawat prop firm na tinitrade ko. Maraming salamat sa panonood. And until next time, be safe. Don't forget to subscribe, like, and use my code down the link in the description for the best discount. Apex at peace!